So ang nasakyan ko kasi na sasakyan ay ano, Pascrap, no. So yan oh, kitang-kita natin yung refinery o ano pa man yan, Gokongwei, no. So that's ownership of Gokongwei. Ang tawag diyan ay GG Summit. Tapos meron na paggawa ng simento rito. Tapos yung Monte Maria, di na natin kita kasi nadaanan na kanina nung nadaanan yung Monte Maria statue. Hindi natin makita sa camera kasi nga itong glass nila, yung windshield ay pangit ng quality. Palibasa kasi may ano kasi siya, wala namang wiper, no. Bakit nga wiper, hindi naman to sa ano, sa driver. Anyway, so yun ang itsura ng Batangas. Ito hindi ko lang maiwasan na hindi i-share sa inyo kasi napakaganda talaga ng Batangas. I mean, ibig ko sabihin napakalaki, napakalawak pala talaga niya. Actually, it's my first time in Batangas after 16 years. Basta ako yung napunta ng Batangas City, balikan ko 2016 or 2017 sometimes, no. So dalawang beses, hindi pala, Lipa City tapos Batangas City. Tapos ito yung sunod kong balik after 10 years. So talagang ngayon ko lang nakita ang perspective na ito sa dagat, no. Kumbaga kita natin itong mga structures, mga building ganyan, no. So that's GG Summit by Gokongwei. GG Summit, pagkakaalam ko ano yun, yung paggawa ng mga plastic cellophane wrappers, ng mga wrapper ng mga junk foods, no. For example, ano ba, mga piatos, I don't know, hindi ako sure ha, basta mga ganyang paggawa, mga ganyang mga wrapper. Tapos sa sobrang lawak nito, wala akong tamang number kasi nga nasa dagat tayo maaari. I mean, may signal naman pero hindi siya ganun enough kalakas para enough to scan or mag-research sa Wikipedia, no, about sa land size ng Batangas City. Pero as far as I know talaga, Batangas City isa sa pinakamalawak, pinakamalapad na land area. So ano ba yung mga malalapad mga syudad sa Pilipinas na mayroong malalawak na land area? Davao City, Zamboanga City, Calbayog City, dun sa may eastern, sa may Samar Island. Ano pa? Ano pa ba yung ano, Quezon City? Ito Batangas City. So kung meron kang mga nakaligtaan dyan, pasensya na, pero yun lang so far ang alam ko kasi, no, 5. At least 5. At kasama itong Batangas City sa nakikita sa mapa. Nasugbo ng Batangas din naman. So malaki din yung lugar nila, lawak. So ito siya, kita ko talaga mula dun sa pagkalapag sa lawak at lapad ni Batangas City land area, maging sa Puerto Galera, kita mo talaga siya. O kita mo yung kanyang liwanag kapag kayo nasa bayan, poblasyon. Oh, wait, sorry, nawala. Bayan ng poblasyon ng Puerto Galera. Diba, no? Yan ang ano natin dito, problema sa screen. So sige lang, babalik pa naman tayo dito. Babalik pa ako ng ano, Puerto Galera or Mindoro or what kahit saan man, no? Basta hindi na siya makikita, blur na. Basta lawak ng Batangas. Sabi, pagka simula pa lang mag disembark doon sa may pantalan ng ano, Puerto Galera, talagang kita na natin itong Monte Maria. Yun, wala ngayon sa camera, hindi kita. So Monte Maria, kita natin yung lupain, yung bulubundukin ng Batangas na masasabi talaga natin, lawak naman. Oo, all throughout the travel sa buong biyahe, wala akong ibang nakita kundi lupain ng Batangas City, bundok hanggang sa GG Summit. Galing. So mayaman ang ano, ang Batangas City. Hindi ko lang kung anong level ng yaman. Tsaka dapat itong Batangas City, ano na sila, dapat mag-apply na sila ng highly urbanized city kasi ano ito, 100 nung huli kong tiningnan, nasa 295 yata ang kanilang ano, population. So enough na yan kasi 'di ba ang pinaka criteria for judging, hindi yung ano, requirements talaga ng isang city para mag-apply for highly urbanized city ay nasa 200,000 population, hindi bababa doon, tsaka yung kanyang annual income na 50 million. 50 million lang ba? Nako, barangay lang siguro yung siguro ilang barangay lang yan ng ano, Batangas City, kikitain yung 50 million. So napakayaman, dami dito mga refinery, mga yan ang mga factory nga. Ganda ng ano, malaki ang Batangas. Yun nga lang, no, parang napansin ko sa Batangas, parang wala silang masyadong implementation sa kailang syudad about sa disiplina. Parang kung saan-saan lang nagyoyosi, saan-saan lang nagkakalat ng mga basura ang mga tao sa pantalan, ha, o particular dun sa labas ng ano, pantalan. So support naman, di ako sure kung yun ba ay private property, kaya kasi organized ang sa loob, malinis kahit paano. So is it private ba? Anyway, so mamaya malalaman naman natin yan kung private ba. Basta ito Batangas, hindi pa yan ang pinaka-downtown ng Batangas, ha, hindi pa yan ang pinaka-sentro, hindi pa yan ang pinaka-bayan. So the Batangas City, just like Davao City, na basta ano, ang layo, akala mo, Davao City na siya, pero akala mo Davao na, yun na yung Davao City. Like for example, galing ka ng Agusan del Sur or Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao yun, yung mga tatlong probinsya ng Davao na yun. Kunyari galing ka sa lugar na yun,
or galing ka ng Manila, let's say na nagbabayland ka, no, ang iyong travel. Tapos pagkadating mo nung starting sa Maylasang, sa welcome to Davao City. So akala mo yun yung Davao City, pero 3 hours pa pala bago ka talaga makarating sa City Hall, sa pinaka downtown area, pinaka population district ng Davao City. So just like Batangas, kanina pa natin yan, hindi pa nga nakaalis sa sa Pantalan. I mean Pantalan pala ng Puerto Galera. Wala ka na ibang makita kundi lupain na ng Batangas. At sa gabi naman, masasabi ako'y galing sa Calapan, talagang kitang-kita ko throughout the journey from Calapan. At gabi yun gabi. So sobrang liwanag nitong Batangas sa gabi. Napaka-light up niya. So kitang-kita siya from kabilang isla na Mindoro. So ganyan kayaman ang no wonder kaya hindi nakapagtataka na ang Batangas province ay pumapangatlong pinakamayamang probinsya sa buong Pilipinas. So pangalanan na rin yung number 1, it's Cebu province. Number 2 is Rizal province. Number 3 is Batangas province. Number 4, Davao de Oro province. So Davao de Oro used to be at the top, number 2 talaga sila, next to Cebu province. Pero napakalayo ng agwat kasi si Cebu province parang nasa ilang hundreds of billions of pesos talaga siya, Tapos samantalang ang nag-second sa kanya that time na Davao de Oro is nasa 30 plus billions lang ang kanyang overall GDP. So next is, di ko na alam yung parang Rizal ba yun? Basta hindi Rizal, medyo may kalayuan niya sa Rizal. I think parang Cavite or somewhere basta hindi sa Cavite, hindi sa Batangas, malayo yung dalawa na yan dati. Kaya nga parang nagkaroon ng gulatan. Kasi ang galing dahil pumangalawa agad si Rizal, tas Batangas, tas natanggal, nawala si Davao de Oro. Davao de Oro kasi parang ang resources nila mga golds, mga ganyan, mga silver, mga minerals. Tapos mga farm din syempre saging ba naman, di ba? Basta yung saging, Del Monte, Dole, mga ganyan, mga pinya. Anyway, so balik na dito sa Batangas City. So napakayaman ng syudad nila. Na pwede talaga sila ewan ko kung bakit hindi pa sila approve. Hindi ba nag-apply ba sila? Kung nag-apply sila for highly urbanized city, bakit hindi pa sila na-approve? Gayong pasok sila sa population and annual income. Tapos sa Calabar zone, parang sila pa lang yata ang walang highly urbanized city or at least independent component city. Kasi sa Cavite meron na silang Dasmariñas, as far as I know. Hindi pala Dasmariñas, it's Santa Rosa City ng Laguna. Yun na yung nire-represent ni Dan Fernandez na Lone District ng Santa Rosa ng Laguna. So yun ay independent component city. Tapos sa Quezon naman, Quezon province, meron silang highly urbanized city na Lucena City. Tapos sa Rizal naman, hindi ako sure kung anong status ni Antipolo City, kung ito ba ay independent component city, but I think yes, parang independent component city ang na meron siyang Lone District na si Akop ang nagdala. Yun na nga, so rest in peace na si rest. Kasi dami niyang mga kasalanan na ginagawa. Anyway, so sino pa ba? So Rizal, that's Antipolo for independent component city. Sa Laguna naman ay meron silang Santa Rosa for independent component city. Tapos Lucena naman sa Quezon, Calabar. So Batangas. So wala pang independent component city ang Batangas so far. I don't know sa Lipa, pero parang hindi rin Lipa is just a city lang siya, component city. So si Lipa maaring tansya ko nga mas mauna pa si Lipa sa sa Batangas. And I think parang mas mayaman din ngayon sa I don't know kung mas mayaman pa si Lipa, pero mamaya tingnan natin kapag meron tayong internet. Malalaman natin 'yan. So yun lang siguro hindi pa rin natin natatanaw yung pinaka downtown ng Batangas City. Pero punta tayo dito sa kabilang bahagi. Zoom in natin. Sana may makita nga, hindi tubig talaga misty ang natin dito, yung ating pinaka window. Okay, so dito tayo sa left side So we're from Mindoro Island, Puerto Galera. So we're facing towards Batangas Port. Papuntang Manila kasi tayo So yun yung hitsura ng kalang pinaka downtown area, panigurado yun na yun. Yun na ba yun? Downtown area na ba yan? So yan ito na yung natin, Batangas City from afar.
na-remember ko, si Bacolod City naman, nung tayo galing tayong Iloilo City sa Dumangas, hindi pala Iloilo City, from Dumangas, Municipality of Dumangas, Iloilo Province. Ako Bacolod. Gabi kasi yun, no. Basta balikan ko yung Bacolod City para makita ko yung lugar nila. Gabi naman yun, no, very light up. Ang Iloilo naman, maganda din ang kalangan skyline. Kitang-kita mo rin yung kahit napakaliit lang ng kailang land area, pero grabe siksik liglig. Oo, yung kailang syudad. Siksik liglig sa mga mga assets ganyan. Pag galing ka sa Guimaras Island. So yun lang, no. So Davao City kita mo rin from Samal. Pero wala, maliit lang talaga na portion ang makikita sa Davao City kasi nga sobrang lawak. Parang ganito rin, no, ang Davao City and the Batangas City. Hindi mo siya kayang kunan ng isang angle lamang, no. Hindi siya mapasok sa isang frame ang Batangas City. Kasi sa sobrang lawak at laki din niya. Kaso nga lang, hindi siya kagaya sa Davao City na pabilog halos ang kanyang style ng kanyang downtown area. Amin yung kanyang coastal. Samantala itong Batangas parang pa letter C, pa cove. Tapos basa, pa cove siya. Tayo ngayon sa right side naman tayo, no. Ganoon pa rin, kita pa rin natin dito yung GG Summit ni Gokongwi, paggawaan ng mga plastic wrapper, cellophane sa mga junk foods ganyan. Tapos pero tayo nakita dito Super Ferry to go. So yan ay tama ba, Super Ferry ba ang Togo? Kasi sabi-sabi lang Super Ferry daw yan binili ng Togo. So ang Togo na yan, Togo Travel, Davao to Manila. Mayroon din ako nakikitang mga bound for Batangas to Manila. Ibig sabihin na let's say Iloilo, imbis na Iloilo to Manila, Iloilo to Batangas, parang ganyan. Example lang yun or di kaya Coron to Manila, meron din Coron to Batangas na barko. So ibig sabihin, one of this day pupunta tayo ng Coron, isasama ko kayo ulit. Tapos dadaan tayo ng Batangas to Coron and vice versa, parang gano'n, no. Pero syempre gusto ko munang puntahan yung San Jose. Ay hindi pala San Jose, yung yung Romblon and Mimaropa. Mindoro tapos na Mima. Romblon, Mindoro, Maro, no. So Marindoque and Romblon, yun yung pupuntahan natin. So yung Romblon sikat yan, dyan yung mga marble, di ba? Kasi ang Mindoro is for Tamaraw, Romblon for marble. So yung marble na yan, dyan matatagpuan yung mga Orion, mga festivals, tama? Orion, Moriones pala, sorry, Moriones Festival. So punta tayo dyan minsan, no. Sige, search ko yan mamaya o sunod na araw kung ano yung petsa ng festival ng Holy Week. Tama, Holy Week, try natin yan. Mag Moriones Festival tayo sa Romblon. Tapos tayo, maghanap tayo ng doon, mga marbles. Di ba, ang galing. Romblon, ano ba pinakakapital ng Romblon? Okay, never mind. Tapos yun nga, Marindoque. Hindi ko rin alam kung ano meron sa Marindoque. Kasi pagkakalam ko sa Mimaropa, Palawan is the last frontier of the Philippines. Tapos yung naman, at saka yung underground river ng PPOR. Tapos sa Mindoro, yun nga ang fastest, pinakamalakas kumilos, tumakbo, Tamaraw. Tapos yun nga, ang isa naman ay Romblon for marbles. So dito tayo meron tayo nakitang yung mga parang payong yun. Yan, zoomin natin. Ano yan? Yung parang may kabuti na kulay puti. So may parang kabuti nga, parang canopy, mushroom canopy. Basta siya. Maraming dito, mga refinery, mga gas refinery, basta mga ganyan. Batangas City, isa yan sa nagpapayaman sa lugar nila. In fact, maraming mga nag-a-abroad sa Batangas na mga taga Mindoro. Overseas Mindoro worker. Tatawid sila ng Mindoro para magtrabaho. Hindi lang, may mga Bisaya rin dito, pansin ko, maraming Bisaya sa Batangas nagtatrabaho dito. Yan, pantalan na parang SM ang design, save more, ganyan, sa labas at sa loob. Okay, so lipat ulit tayo sa kabilang side, sa may left part. So wala tayong makitang talaga downtown. Siguro yun na nasa malayo na hindi natin masyadong aninag kung ano yan. Yan, di ba? Pero parang mga barko pa rin yan, Golfo. May mga international shipping company din siguro dyan. Siyempre, alam ko na kasi may mga pagawaan, factory sa Rizal.
Laguna, Cavite, baka dito nila isi-shipping, no? Okay. Yun na. So that would be all. Thank you for watching. Bye bye. Mag-ano na kami. Daong na.